Hello sa inyong mga listeners. Ako nga pala si Leia at ito ang aking kwento. Leia anak, wala ka bang boyfriend dyan na tinatago? Makulit na pagtatanong ng ina ni Leia. Mama naman, kayo nga walang mahanap para sa akin tapos may tatago pa ba akong lalaki? Napabuntong hininga na lang ang ina ni Leia. Nasa tamang edad na kasi si Leia na ikasal. Halos ang mga kasamahan niya o kaedaran niya sa mundo nilang mga mayayaman ay siya na lang ang hindi kinakasal o walang kasintahan. Si Leia ba naman ang binansagang pinakapangit sa kanila. Mataba at hindi marunong mag-ayos. Lahat na lang ng taong makakasalamuha siya ay masasabihan siyang pangit na mataba. Nung unay nasasaktan pa si Leia sa mga panlalait sa kanya hanggang sa tumagal ay nasanay na siya. Ilang beses nang sinubukan ng kanyang mga magulang na hanapan siya ng kanyang mapapangasawa, ngunit ni isa ay walang pumayag na tila ba'y isa siyang sumpa. Bakit ang lungkot mo dyan? Nakangiting tanong ng isang lalaki na may hawak na plastic bag. Wala, problemado lang. Ngayon lang kita nakita dito. Hindi pamilyar ang mukha mo. Bagong lipat lang kami. Ako nga pala si Mark. Gusto mo ng tinapay? Mabait na alok ni Mark. Kung ako sa'yo, huwag mo na akong kinakausap. Baka pati ikaw malait ng mga taga rito. Wala naman akong paki sa kanila. At gusto kitang maging kaibigan. Malawak na nakangiting sabi ni Mark. Sa araw na nakilala ni Leia si Mark ay doon na naging magaan ang loob ni Leia sa mga bagay-bagay. Si Mark ang kauna-unahang nagtatanggol sa kanya sa mga panlalait at nagpapataas ng kanyang self-confidence. Hindi naman nagtagal ay niligawan siya ni Mark at kahit na nalaman ni Mark na mayaman ang kanyang pamilya ay hindi siya natakot at matapang na hinarap ang pamilya ni Leia. Nagtagal ang kanilang relasyon at naging masaya ito hanggang sa kinasal na silang dalawa. Sobrang tuwa ang magulang ni Leia kay Mark dahil sa pagtanggap niya ng buong puso sa kanilang nag-iisang anak. Hindi pa rin ako makapaniwala. Kahit isang taon nang nakalipas na ikinasal tayo. Bakit naman, love? Masayang tanong ni Mark sa kanyang asawa. Kasi ngayon may asawa ako. Meron ka na minamahal ako ng buo. Napangiti na lang si Mark at hinalikan sa noo si Leia. Nagpatuloy naman sa pagtutupi ng damit si Leia. Hindi na kasi sila kumuha ng katulong dahil gusto ni Leia na matuto sa mga gawaing bahay. Pumayag naman si Mark at sinabing gusto niya rin na masolo muna ang kanyang asawa na kinilig naman si Leia. Nagsimula na ring magtrabaho si Mark sa mga negosyo ng kanyang ama at sa iba naman ay ang tinatrabaho ni Leia. Wala namang naging reklamo si Leia sa buhay nilang mag-asawa dahil tahimik at masaya ito. Ngunit isa lamang ang hindi maintindihan ni Leia. Yun ay kahit isang taon na silang mag-asawa ni Mark, ni minsan ay walang nangyari sa kanila. Gustong-gusto na ni Leia na magkaroon sila ng anak ngunit hindi niya alam kung paano ito sasabihin kay Mark. Mukhang pangit ang mood mo ngayon. Marami ka bang trinabaho ngayon? Hindi naman. Pero alam mo ba, sabi sa akin ng ama mo, hindi niya ibibigay ang promotion ko hanggang hindi ka nabubuntis. Inisasabi ni Mark. Mark, gusto ko na rin kasing magkaroon tayo ng anak. Kaya pala biglang pumasok sa isipan ng ama mo yan dahil sa'yo. Dahil sa'yo, hindi ako ma-promote. Galit na pagsigaw ni Mark. Nagulat si Leia. Yun ang kauna-unahang pinagtaasan siya ng boses ni Mark. Kahit nga ang magalit ay hindi magawa-gawa ni Mark sa kanya, kaya naman hindi mapigilan ni Leia ang maluha. Agad naman na kumalma si Mark nang nakitang umiyak si Leia at agad na humingi ng tawad. Napag-usapan naman nilang dalawa ang problema na yon, ngunit pakiramdam ni Leia ay may galit pa rin sa kanya si Mark. Kaya naman, naisipan niyang sorpresahin ito sa kanyang opisina nung sinabihan siya ni Mark na mahuhuli ito sa pag-uwi dahil marami pa siyang tatrabahuin at makikipagkita pa siya sa kanyang kapatid. Dali-daling nag-ayos si Leia upang maabutan pa si Mark sa kanyang opisina. Ngunit pagdating niya ay hindi niya kinayang kanyang nakita. Pagpasok ni Leia sa opisina ni Mark ay nakarinig siya ng isang ungol sa private room sa opisina ni Mark. Dahan-dahang lumapit si Leia at nasilip niya sa pintuan ang pagtatalik na ginagawa ni Mark at ang kanyang kapatid.
Napatakip siya na kanyang bibig at agad na tumakbo paalis ng kumpanya. Hindi siya makapaniwala na may nangyayari kay Mark at sa kanyang kapatid. Saan ka pupunta? Magkikita ulit kami ng kapatid ko. Tapos dadalawin namin ng mama. Nakangiting sabi ni Mark. Pwede ba akong sumama? Hindi ba may dalawang meeting ka? Sa susunod ka na lang sumama dahil gusto rin ng kapatid ko na kami na lang munang pamilya katulad ng dati. Malambing na sabi ni Mark. Tumangutango na lang si Leia at tinalikan sa labi si Mark. Naiilang nang umiti si Mark at nagmamadaling pumasok. Sa unang meeting ni Leia ay hindi niya magawang magtrabaho ng maayos kaya naman hindi na ito tumuloy sa pangalawang meeting niya at pumunta sa kondo ng ina ni Mark para sabihin ang ginagawa ng kanyang mga anak. Ngunit pagdating niya ay naabutan niyang ina ni Mark na kasama silang dalawa at nagtatawanan. Pero baby, ayokong may mangyari sa inyo. Sabi mo sa akin ka lang. Nakangusong sabi ng dalaga kay Mark. Huwag kang mag-alala. Kailangan ko lang siya buntisin para mapromote ako. Matapos ilabas ang anak namin, ipapamana daw sa akin ang negosyo nila. Paglalambing ni Mark sa dalaga na kanyang sinabing kapatid niya. Sino ba naman ang nag-akala na pinansin mo lang isang beses? Nakuha mo na kaagad ang loob niya. Tumaman tuloy tayo bigla at ngayon habang buhay na tayong yayaman. Dahil lang sa katangahan niyang asawa mo. Tapusin mo na yan para naman hindi niyo na kailangang magpanggap na magkapatid. Natatawang sabi ng ina ni Mark. Nanlalaki ang mga mata ni Leia na nakatayo sa may pinto, nakikinig sa kanilang mga pinag-uusapan. Nakahawak lamang siya sa doorknob at hindi alam kung paano haharapin ang nangyayari. Hindi niya inakala na lahat ng kasiyahan na kanyang naramdaman ay isang kasinungalingan lamang. Hindi na napigilan ni Leia ang kanyang mga luha at tuloy-tuloy itong nagsisibagsakan. Parang nangihina ang mga paa ni Leia at muntikan ng matumba. Mabuti na lang at napahawak ito sa pintuan. Balisa na umuwi si Leia. Pag uwi nito ay hindi niya napigilan na magwala. Kinain ng galit si Leia. Sobrang galit dahil sa ginawa sa kanya ni Mark na panloloko. Inilabas ni Leia lahat ng kanyang galit hanggang sa tuluyan na siyang kinain ng kanyang galit kay Mark. Bakit gising ka pa? Anong nangyari dito? Gulat na pagtatanong ni Mark kay Leia. Wala, nagkaproblema lang ako sa opisina. Kawawa naman ang mahal ko. Halika rito, bibigyan kita ng mahigpit na yakap at mamaya buong gabi kang magigising. Nakangising sabi ni Mark. Anong ibig mong sabihin? Gawa na tayo ng baby love. Handa na ako. Nakangiting sabi ni Mark. Napakuyom ang mga kamay ni Leia sa galit, pero pilit pa rin itong ngumiti kay Mark. Marahan na tinulak palayo ni Leia si Mark at sinabing wala ito sa mood dahil pagod sa trabaho. Nagulat naman si Mark, ngunit hindi niya napinilit si Leia dahil masaya siya na hindi na kailangan pilitin ang kanyang sarili para lamang makipagtalik kay Leia. Kinabukasan ay naging abala si Leia sa pag-aayos sa kanyang sarili, pati na rin sa kanyang katawan. Nangako si Leia sa kanyang sarili na pababagsakin niya ang kanyang asawa para maibalik lahat ng sakit sa panloloko ni Mark. Sigurado ka ba anak? Well, mas gusto ko na ituloy mo ang pinaghirapan ko kaysa sa asawa mo. Mabait na sabi ng ama ni Leia. Opo, ibigay niyo na po sa akin lahat. Ako po ang magtutuloy sa negosyo niyo. Masaya ako. Okay lang naman na si Mark pero syempre mas prefer namin na ituloy ng anak namin ang negosyo. Hindi ba, Han? Masayang sabi naman ng ina ni Leia. Napangiti naman si Leia. Mabuti na lang at madaling kausap ang kanyang mga magulang. Hindi na muling kinulit ng ama ni Leia si Mark tungkol sa paggawa nila ng anak ni Leia. Natuwa nga itong si Mark at malakas ang loob dahil iniisip niyang mapupunta sa kanyang negosyo nang hindi kailangang hawakan si Leia. Laking gulat na lang ni Mark nang biglang nalinis ang opisina ng ama ni Leia. Bakit niyo nililinis yan? Curious na tanong ni Mark. Vice President. Ginawa na po kasi ni Chairman na President si Ma'am Leia. Nakangiting sabi ni Rico ang magiging secretary ni Leia. Kunot noong pinanood ni Mark ito sa kanyang opisina. Hindi siya makapaniwala na kukunin ni Leia ang inaasam-asam niyang posisyon. Mas lalong nagtaka si Mark dahil hindi yon sinabi sa kanya ni Leia.
Dati-rati masayang nagkukwento si Leia kay Mark. Tuluyan nang naging malamig si Leia kay Mark na hindi naman pinagtuunan ng pansin ni Mark dahil mas ginusto niya ito dahil hindi niya na kailangang magpanggap pa. Importante kay Mark ay kasal pa rin sila kaya makukuha pa rin niya ang yaman ni Leia. Hindi na lang alam ni Mark na nagpaplano na palang pahirapan ni Leia si Mark at unting-unting bawiin ang lahat ng natanggap ni Mark mula sa negosyo ng kanyang ama. Ma'am, andito na po lahat ng mga dokumento na kailangan mo. Seryosong sabi ni Rico. Ikaw si… Ako po si Rico, ma'am. Akong pinili ng inyong ama na maging sekretary nyo. Nakangiting sabi ni Rico. Ikaw yung dating sekretary na gustong-gusto din ni Papa, di ba? Lagi niya kinukwento ang galing mo sa trabaho. I'm glad. Yes po, ma'am. Ako rin po yung dating fiancé nyo. Biglang napaubo si Leia. Nanlaki ang kanyang mga mata nang naalala niya ang pag-arrange ng kanyang ama sa kanilang dalawa. So, ikaw ang isa sa mga fiancé ko na nag-back out dahil mataba at pangit ako? Hindi po. Ha? Halos lahat ng dati kong fiancé, yan ang kanilang rason. Ikaw po mismo ang umayaw ng engagement, ma'am. Inisip ng mabuti ni Leia kung anong sinasabi ni Rico hanggang sa naalala niya na umayaw pala ito dahil napakaseryoso ni Rico sa tuwing nakikita niya itong kasama ng kanyang ama at natakot siyang baka pakakasalan lang siya dahil inutos ng kanyang ama. Oo nga, naalala ko na. Sige na, balik ka na sa trabaho. Okay po, ma'am. Napabuntong hininga na lang si Leia sa hiya nang nakaalis si Rico sa kanyang opisina. Sa mga sumunod na araw ay naging abala si Leia sa kanyang bagong trabaho sa negosyo ng kanyang ama. Ginagawa niyang lahat ng kanyang makakaya para mapatakbong negosyo ng kanyang ama ng mabuti. Naging abala rin si Leia sa pagpunta ng gym at pag-aaral kung paano siya mag-ayos. Sa lahat ng kanyang lakad ay nakasunod sa kanya si Rico bilang kanang kamay nito, kaya naman lahat ng hirap ni Leia ay nakita ni Rico kung saan naging rason para humanga si Rico sa kanya. Kakaibang tatag at dedikasyon ang nakita ni Rico sa kanya. Bakit ba nagpapapayat ka pa? Okay naman ang itsura mo. Kailangan mo ba ng eyeglass? Hindi. Kailangan ko ba, ma'am? Napabuntong hininga na lang si Leia at tinitigan si Rico. Napansin ni Leia na wala man lang kahit konting pagbibiro ang mga mata ni Rico. Dali-daling tumalikod si Leia kay Rico. Napahampas ito ng patagos sa kanyang dibdib na nagwawala dahil lamang sa seryosong pagpuri sa kanya ni Rico. Hello, ma'am. Kailangan ko pa ba ng eyeglass? Hindi naman malabong mata ko, Rico naman, nagbibiro lang ako. Okay. Biro pala yun. Agad na nakalimutan ni Leia ang pagwawala ng kanyang dibdib at natawa dahil sa pagiging seryoso ni Rico na kahit biro ay hindi niya man lang maintindihan. Simula doon ay gumaan na ang loob ni Leia kay Rico. Minsan kapag nasa magandang mood si Rico ay nagiging madaldal ito at pinupuri si Leia sa kanyang trabaho at itsura hanggang sa tumagal ay si Rico na ang naging dahilan kung bakit nagpupursige si Leia na umayos ang kanyang itsura. Napansin naman ni Mark ang pagbabago sa kanyang asawa. May mga oras din na nakuhuli niya ang kanyang sarili na sinisilip si Leia sa kanyang opisina. Maaga ka atang umuwi ngayon. Malambing na tanong ni Mark kay Leia at humalik pa ito sa kanyang pisngi. Agad namang umiwas si Leia sa paghalik ni Mark sa kanya. Walang emosyong hinarap ni Leia si Mark. Napakunot noon naman si Mark. Iniisip niya na ang kapal na mukha ni Leia na iwasan ang kanyang paghalik kung siyang pumayag na maikasal sa isang katulad niya. Hindi porket gumaganda ka sa paningin ko, pwede ka nang mag-inarte. Inisasabi ni Mark sa kanyang isipan. Pwede ka bang makausap, Mark? Oo naman, honey. Ano ba gusto mo pag-usapan? Pilit ng ngiting tanong ni Mark. Gusto kong lumipat na sa ibang kwarto. Bakit naman? Nagtatakang tanong ni Mark. Just because. Hindi na napigilan ni Mark ang kanyang inis at hinila sa kwarto si Leia. Inakala niya ay nag-iinarte si Leia dahil hindi niya ito napagbigyan na magkaanak silang dalawa. Nakaramdam ng galit si Leia. Hindi niya ay nakala na ganito pala ang totoong ugali ni Mark. Anong binabalak mo? Ano pa ba? Di pagbibigyan na kita para hindi ka na nag-iinarte dyan.
Galit na sigaw ni Mark kay Leia matapos sila kang pinto ng kanilang kwarto. Pipilitin mo ako para sa ganitong bagay? Bakit hindi ba? Wala naman natang masama na may mangyari sa amin ng asawa ko. Nakangising sabi ni Mark. Naalala bigla ni Leia ang nakita niyang pagtatalik ni Mark sa ibang kababaihan at biglang nakaramdam ng pagsusuka. Nandiri ito bigla kay Mark at agad na lumayo kay Mark na nakangising naglalakad papalapit kay Leia. Napapikit ng mariin si Leia nang nakalapit na si Mark sa kanya at sinubukang halikan ito sa leeg nang biglang nagring ng paulit-ulit ang phone ni Leia na ikinainis ni Mark. Kailangan ko nang umalis. May trabaho pa ako. Saan ka pupunta? Akala mo ba papayagan kitang umalis na lang ng basta-basta? Inis na tanong ni Mark. Malakas sa sampalang natanggap ni Mark mula kay Leia. Tiningnan na masama ni Leia si Mark at matapang na naglakad paalis. Paglabas niya ng kwarto ay nakahinga siya ng maluwag at dali-daling naglakad paalis ng bahay. Laking gulat na lang ni Leia nang makita si Rico na nasa labas ng kanilang bahay. Nang lumabas si Rico ay bumaba na rin ito sa kotse at nag-aalalang lumapit kay Leia. Hindi kita makontak, kaya nagpunta na ako rito. Hindi nagsalita si Leia kundi napayakap na lang kay Rico. Nagulat man si Rico ngunit hinayaan na lang niya si Leia na nakayakap sa kanya habang umiiyak. Sa loob ng kotse ay nag-aalalang nag-abot ng tissue si Rico kay Leia na nagagawa ng kumalma. Hindi ka magtatanong? Okay ka lang? Ano gusto mo para gumaan ang loob mo? Parang hinahaplos ang puso ni Leia habang pinapakinggan ang pag-aalala ni Rico sa kanya. Hindi ito interesado sa nangyari sa kanya, kundi inaalala lamang ang kalagayan ni Leia. Napatingin si Leia kay Rico na nakatingin sa kanya na puno ng pag-aalala. Sana pumayag na lang ako na ikaw ang mapangasawa ko. Hindi nagawang magsalita ni Rico. Napatingin na lang siya sa harapan at mas napahigit ang kanyang hawak sa manubela. Nang sinabi ni Leia na umalis na sila ay doon na nagmaneho si Rico. Matapos sa kanilang meeting ay lakas loob na sinabi ni Leia ang kanyang plano na pabagsakin ng kanyang asawa. Sa totoo lang, madali lang napaalisin si Mark sa kumpanya ng kanyang ama, lalo na at siyang namamahala ngayon rito. Ngunit alam ni Leia na hindi siya makukontento kapag hindi magdudusa si Mark sa panlolokong ginawa sa kanya. Bakit kasi hindi na lang ako? Ha? Sabi mo kanina na sana pumayag ka na lang ako ang mapangasawa mo. Kaya tatanungin kita, bakit kasi hindi na lang ako? Nanlalaki ang mga mata ni Leia na nakatingin kay Rico. Punong-puno ng mga emosyon ang mga mata ni Rico na nakatingin kay Leia na hindi magawa ni Leia na makapag-isip ng kanyang isasagot kay Rico. Tumulong si Rico sa paghihiganti ni Leia. Napansin naman ni Mark ang pagiging malapit ng kanyang asawa kay Rico. Kung dati wala siyang pakialam sa kanyang asawa, ngunit ngayon ay sobrang selos ang kanyang nararamdaman. Pagka-uwi ni Leia para kunin ang kanyang mga gamit ay nakaabang sa kanya ang galit niyang asawa. Seryoso ka ba sa ginawa mo? Aalis ka ba talaga? Sisirain mo kasal natin dahil sa hindi kita pinagbigyan agad para magkaanak tayo? Galit na pagtatanong ni Mark kay Leia. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Aalis na ako. Yun ba talaga ang dahilan? O dahil kay Rico? Nanlalaki ang mga matang pagtanong muli ni Mark. Natawa naman ng malakas si Leia sa sinabi ni Mark. Nginisian niya ito at nagbigay ng annulment paper. Kinabahan ng malala si Mark. Hindi sila pwedeng maghiwalay ni Leia, lalo na't naniniwala siyang ipapamana na sa kanya ng ama ni Leia ang kumpanya. Pwede ding mawala sa posisyon si Mark. Ginawa ni Mark ang lahat ng pagsusuyo kay Leia sa mga sumunod na araw para maging okay ang relasyon nila. Ngunit nagmatigas si Leia. Pinakihirapan na rin ni Leia si Mark sa mga bawat meeting na kanilang dinadalo bilang president at vice president. Lahat ng sinasabi ni Mark ay kinukontra ni Leia at sinisiguro ni Leia na mapapahiya si Mark at nagmumukhang walang kakayahan. Nagpatuloy ang ganitong eksena sa dalawa hanggang sa hindi na nakayanan ni Mark ang kanyang sarili at pumutok. Nagwala ito sa kanyang opisina. Agad naman pumasok ng basta-basta sa opisina ni Mark ang mga trabahador ni Leia para ligpitin ang mga gamit ni Mark. Ano ginagawa niyo sa mga gamit ko? Galit na pagsisigaw ni Mark. Magwawala pa sana ito nang biglang pumasok si Rico at tinawag si Mark sa opisina ni Leia.
Anong kalokohan to, Leia? Pinapalis mo ako sa sarili kong opisina? Alam ba to ng ama mo? Inis na pagtanong ni Mark. Yes, alam din niya lahat ng pagnanakaw mo sa kumpanya. Anong ibig mong sabihin? Nauutal na tanong ni Mark. Andito lahat sa dokumentong ebidensya ng mga pera na hinakot mo sa kumpanya. Hindi lang yun, kundi andito rin ang ebidensya na nagtayo ka ng kumpanya gamit ang funds ng kumpanya. Hindi totoo yan! Hindi ako yan! Baka sinet up mo lang ako para makapagsama na kayo ng lalaki mo! Galit na sigaw ni Mark. Magkabilaan na sinampal ni Leia sa pisngi si Mark. Sunod-sunod na luha ang nagsibagsakan sa kanyang mga mata. Lahat ng sakit na nararamdaman ni Leia ay nilabas na niya kay Mark. Lahat binigay ko sa'yo! Bakit mo ako ginaganito? Dahil hindi kita nabigyan ng anak agad! Galit na sigaw ni Mark kay Leia at nag-iinarte pa itong umiiyak. Akala mo ba, hindi ko alam lahat, Mark? Lahat ng mga pinagkagagawa mo? Hindi magawang magsalita ni Mark kay Leia. Nakatitig lang ito kay Leia at hindi alam ang sasabihin. Parang nawalan ng boses si Mark sa mga oras na yon. Wala na lang siyang nagawa at sumunod siya sa pag-alis sa kanya sa kumpanya. Pinaalis na rin ni Leia si Mark sa kanilang bahay at binenta ito. Hindi pa rin tumigil si Leia doon at nagpunta siya sa kondo na kanyang binigay sa pamilya ni Mark. Napakabait ng anak ko sa'yo! Pero anong ginawa mo sa kanya? Ito lang ang gaganti mo? Inisasigaw ng ina ni Mark. Pakimbaki na lahat ng gamit nyo. Kung ayaw nyo magtawag ako ng mga tauhan ko para hakutin lahat ng mga gamit nyo rito. Bakit ka ganyan, ate? Bakit mo kami pinapahirapan ng ganito? Nag-iinarte na sigaw na kabit ni Mark na nagpapanggap na kapatid ni Mark. Ang kapal na mukha mong tawagin ako niyan. Napakabait ni Mark. Matapos niyo akong lokohin at balakin na angkinin lahat ng pag-aari ko at ng aking pamilya. Pinatigil na ni Mark ang kanyang ina at kabit. Sinabi niyang alam na ni Leia ang lahat kaya mas mabuti na lang na makinig sila sa kagustuhan ni Leia. Walang tigil na nagrereklamo ang pamilya ni Mark. Dahil sa sobrang inis ay nangako si Mark sa kanyang pamilya na gagawin niya ang lahat para bumalik sila sa dati nilang buhay. Tapos na lahat? Oo. Okay ka lang? Wala ka na bang tatanungin kundi ang kalagayan ko? Sige, ayaw mo na kinukumusta ka. Di, kumusta si Mark? Natawa na lang si Leia at napatingin kay Rico. Naalala niya mga araw na walang sawang tinulungan siya ni Rico. Parang sanay na si Leia na meron sa kanyang tabi si Rico. Habang tumatagal naman ay mas lalong nagkakamabutihan sina Leia at Rico. Hindi na muling nakita ni Leia si Mark at ang kanyang pamilya matapos ang lahat. Tuluyan na rin kumanda at sumeksi si Leia. Noong una'y inaayos lamang ni Leia ang kanyang itsura para mapatunayan sa mga nanglalait sa kanya na may maibubuga ito. Ngunit nang tumagal ay lagi na lang naiisip ni Leia na gusto niyang magmukhang maganda sa mga mata ni Rico na hindi alam ni Leia na maganda na ang tingin ni Rico sa kanya nung unang beses niya pa lang itong nakita. Bakit nakatulala ka na naman dyan? Ang blooming mo ngayon. Ayan ka na naman sa mga banat mo, Rico. Nagsasabi lang ako ng totoo. May magandang nangyari sa'yo, no? Ang blooming mo masyado. Lumapit si Rico kay Leia at tiningnan ng mabuti ang kanyang muka. Napalunok naman si Leia at agad na iniwas ang kanyang mga mata at muka kay Rico. Mas lalo namang nagtaka si Rico kaya mas lalong inilapit ang kanyang muka kay Leia. Ngumuso naman si Leia na pinagtaka ni Rico. Kung hindi ka lalayo, ahalikan na kita. Okay. Napatingin si Leia kay Rico. Nakita nito ang sinseridad ni Rico sa kanyang mga mata. Napaisip agad si Leia kung gagawin niya ba ang kanyang sinabi o lalayo kay Rico. Parang inaakit pa nga ito ni Rico at binasa pa niya ang kanyang labi. Napalunok ng laway si Leia habang pinapanood ito. Mabuti na lang at may kumatok sa opisina ni Leia kaya agad na tinulak ni Leia palayo si Rico sa kanya. Naging magaling na tagapamahala si Leia. Marami ring mga talk show ang nag-i-invite sa kanya para ma-interviewhan tungkol sa kanyang pagtakbo ng negosyo. Naging busy si Leia ngunit hindi siya nahirapan dahil meron si Rico na inaalagaan ito. Minsan may mga oras na bigla silang mag-uusap na para bang sila lang ang nasa mundo at napakalambing nila sa isa't isa.
Alam nilang pareho na meron na silang nararamdaman sa isa't isa, ngunit nahihirapan silang aminin ito. Pormadong-pormado ngayon na. San lakad, Pogi? Pinapatawag ako ng ama mo. Kaya ka nakaayos? Meron naman sigurong isi-set up sa akin para mapangasawa ko. Ano? Totoo ba tong narinig ko? Yep. Okay lang sa'yo? Hindi nakapagsalita si Rico. Napatingin lang siya kay Leia at may sasabihin na sana nang biglang tinikom niya ang kanyang bibig at tinalikuran si Leia. Muling tinanong ni Rico si Leia kung okay lang ba ang ikasal siya sa iba. Anong magagawa ko? Hindi naman nata masama na subukan. At malay mo, siya na nga talagang mapangasawa ko. So, ibig mo bang sabihin, ako lang nakakaramdam nito? Anong gusto mong sabihin? Ako lang bang nakakaramdam na merong something sa ating dalawa? Anong something na yan? Sigurado kung alam ko yung tinutukoy mo at buong puso kong masasabi na totoo ang aking nararamdaman. Pero ikaw, sigurado ka na ba sa nararamdaman mo? Natahimik si Leia. Napayuko ito at hindi na muling nagsalita. Napabuntong hininga na lang si Rico at naglakad papalapit kay Leia. Hinalikan sa noon ni Rico si Leia at bumulong. Hanggang hindi ka sigurado, hindi rin ako masisigurado. Ngumiti ng malawak si Rico at umalis na ng tuluyan sa opisina ni Leia. Kinabukasan ay agad na tinanong ni Leia kung kamusta ang naging date ni Rico. Masaya namang sinabi ni Rico na okay yon na nagpasikip ng dibdib ni Leia. Buong araw na nagpakitang gilas si Leia na hindi niya inaasahan na kanyang kayang gawin. Sa lahat ng bagay na may magagawa siyang maganda ay lagi niyang tinatanong si Rico kung kaya ba yon ng babaeng nakilala niya. Ito, sa tingin mo kaya nakadate mo to? Panigurado, hindi. Kasi hindi siya ako. Kanina ka pang ganito. Ano bang nangyayari sa'yo? May problema ba? Wala. Bakit naman ako magkakaproblema? Minamaliit mo ang kadate ko para makapagmayabang. E di sana all, di ba? Magaling. Hindi naman yun ang intensyon ko. Kaya nga tinatanong kita kung may problema ka. Nang nakita ni Rico na hindi makapagsalita si Leia, ay umalis na ito, ngunit mabilis na hinila ni Leia ang kamay para mapigilan si Rico. Nagtatakang napatingin si Rico kay Leia. Inaantay nitong magsalita si Leia na namumula na ang buong muka sa sobrang hiya. I'm sorry. Bakit ba nagkakaganyan ka? Kasi ayoko. Ayoko na may kadate ka. Ayoko yung kadate mo. Hindi ko matanggap na may dinedate kang ibang babae. Bakit naman? Panay ka na lang tanong ng bakit. Sabi ko sa'yo, di ba? Hanggang hindi ka sigurado, hindi ako masisigurado. Napanguso sa inis si Leia. Napatingin muli si Rico pabalik sa opisina ni Leia. Nakita niya itong padabog na umupo sa kanyang upuan at tapakrus pa na kamay. Natawa na lang si Rico. Matapos ng pag-uusap nila ng ama ni Leia para makipagkita sa panibagong babae na gustong ikasal kay Rico, ay lakas loob na inamin ni Rico na gusto niyang pakasalan si Leia. Napahanga naman ang ama ni Leia dahil kahit ilang taon na ang lumipas ay si Leia pa rin ang kanyang ginusto. Hanggang ngayon ba? Gulat na tanong ng matanda. Ni minsan hindi po nagbagong pakiramdam ko para sa anak niyo. Marami na pong magkakagusto kay Leia dahil mas lalo siyang gumanda. Pero kahit sa mga panahon na wala pang tumitingin sa kanya, ako po nakita ko na siya. Ayoko na pong mapunta siya muli sa iba para lamang maging malungkot. Hindi na kailangang magtanong ng matanda. Sa mga mata pa lang ni Rico ay nakikita na niyang mahal nga niya talaga si Leia. Napangiti sa huling matanda, pumayag ito sa pagpapakasal niya kay Leia, ngunit nagbigay ito ng isang kondisyon. Iyon ay pati ang kanyang anak ay gugustuhin na maikasal sa kanya. Ano pa bang dapat kong gawin? May gusto naman siya sa akin. Alam ko yun. Bakit hindi na lang ako ulit ang kunin niyang mapapangasawa? Sasabihin ko to kay Daddy. Ano naman bang isusumbong mo sa ama mo? It's none of your business. Bakit ba iritang-irita ka ngayon? Hindi mo pa ako makausap ng maayos?
Nang hindi nagsalita si Leia ay nagkabit-balikat na lang si Rico, tinalikuran niya ulit ito. Sa sobrang pagka-frustrate ni Leia ay lumabas ito mag-isa at nag-inom habang iniisip ang kanyang dapat gawin para siyang piliin ni Rico. Alam niya sa sarili niya na may gusto si Rico sa kanya. Ngunit hindi naman ito magawang maamin ang kanyang nararamdaman kay Rico dahil gusto niya na si Rico munang mauna. Pag-uwi ni Leia sa kanyang bagong kondo ay nagtataka si Rico na makita itong lasing. Uminom ka ba? Hindi ba lata? Sinong kasama mo? Bakit ka uminom kahit na alam mong mahina ka sa alak? Kasama ko? Lalaki. Nakipag-date ako. Ah, ganun ba? Oo. Bakit? Marahas na hinalikan ni Rico si Leia sa kanyang labi na naihampas ang likod ni Leia sa pader. Hindi tumigil sa paghalik si Rico kay Leia kahit na anong pilit na lumayo ni Leia hanggang sa bumigay na rin si Leia sa kanyang nararamdaman at nakipaghalikan kay Rico. Sabik na sabik sa isa't isa ang dalawa. Kakaibang gutom ang nakita ni Leia sa mga mata ni Rico at the same time ay hindi niya maintindihan kung bakit ganun na lang ang pagkasabik ni Rico sa kanya. Ano ba yun? Ano na lang sasabihin ng kadate mo? Kapag nalaman niyang meron kang hinalikan ni ibang babae. Ni minsan, hindi ako tumingin sa ibang babae. Ni minsan, hindi tumibok ang puso ko sa ibang tao. Kundi ikaw lang. Ang inihiling ko lang sa'yo ay maging sigurado ka sa nararamdaman mo. Para masigurado naman ako na hindi laro lahat sa'yo. Kailan ko ba sinabing laro lahat? Hindi mo nga alam kung ano ba yung nararamdaman mo. Mahal kita, Rico. Ayoko maikasal ka sa iba. Gusto ko sa akin ka lang. Okay ka na? Ulitin mo. Napalunok ng laway si Leia sa kaba. Muling naging seryosong itsura ni Rico nang inamin ni Leia ang kanyang nararamdaman. Naging tahimik ang dalawa at nagkatinginan. Nagiinit ang mga katawan at humihinga ng malalim. Ilang minutong nakalipas ay sabay na lumapit sa isa't isang dalawa at marahas na naghalikan. Agad na binuhat ni Rico si Leia at tinapat sa pintuan ng kondo ni Leia. Habang buhat-buhat ni Rico si Leia at naghahalikan, ay kinapa ni Leia ang doorknob ng kanyang kondo at binuksan gamit ang kanyang fingerprint. Hindi tumigil sa paghahalikan ng dalawa. Inupo ni Rico si Leia sa sofa na hindi tinitigil ang kanilang halikan. Nang tuluyan ng naibaba ni Rico si Leia sa sofa, ay tinigil na nitong halikan para alisin ang kanyang t-shirt. Napakagatlabi namang pinapanood ito ni Leia. Yun ang kauna-unahang mangyayari yun sa kanya. Puno man ng kaba si Leia, ngunit sa mga oras na yon ay pakiramdam niya na mapagkakatiwalaan niya si Rico kapag naisuko niya ito, hindi katulad kay Mark noon. Kahit na ginusto niya na magsama sila ng kanyang dating asawa, pero meron pa rin siyang takot. Ngunit ngayon, kinakabahan siya pero alam niyang hindi siya mapapahamak. Sigurado ka na ba? Oo, sigurado na ako sa nararamdaman ko. Ang sayo na lang hindi ko pa naririnig. Mahal kita, Leia. Simula nung unang beses na nagtamang ating mga mata. Anong ibig mong sabihin? Minahal mo ko? Noon pa lang? Oo, Leia. Tatay mo nahalata yun pero ikaw hindi. Hindi makapaniwala si Leia sa kanyang narinig. Una nilang pagkikita ni Rico ay noong dumalaw siya sa opisina ng kanyang ama at nakilala niya ito bilang bagong sekretary sa kumpanya. Alam niyang matagal na siyang kilala ng kanyang ama at mataas ang tingin ng ama kay Rico, kaya nga naging isa siya sa mga kandidato na maikasal sa kanya. Biglang nakaramdam ng lungkot si Leia at napayuko. Meron si Rico na nakatingin sa kanya. Sa dinami-dami na pwede niyang makita, bakit hindi pa siya at kay Mark pa siya napunta? Dahan-dahan na iniangat ni Rico ang ulo ni Leia mula sa labas. Nang nagtamang paningin ng dalawa, ay napangiti si Rico. Tinitingnan mo na ako ngayon. Iyon ang mahalaga. Napangiti ng malawak si Leia tumango. Pinikit ni Leia ang kanyang mga mata, agad nang nakita niyang papalapit ang mukha ni Rico sa kanya. Muling naghalikan ng dalawa, mas lalong inilapit ni Rico ang kanyang sarili kay Leia. Hindi na nag-isip ang dalawa sa mga oras na yon, kundi hinayaan nilang damdamin ang magsalita.
Nagpatuloy ang halikan ng dalawa hanggang sa naihiga na ni Rico si Leia sa sofa. Pinaulanan niya ito ng mga halik mula labi hanggang sa kanyang leeg. Hindi nga maintindihan ni Leia kung ano kanyang nararamdaman sa ginagawa ni Rico, ngunit alam niyang gusto niyang nangyayari. Nagpipigil pa si Leia na umungol kaya wala na lang naririnig sa kanya kundi ang kanyang pagsinghap. Bumulong naman si Rico na huwag pigilan ni Leia na ilabas ang kanyang ungol dahil silang dalawa lang naman ang nasa kondo. Napalunok muli ng laway si Leia dahil sa pakiramdam pa lang niya sa init ng hinanga ni Rico sa kanyang leeg ay parang nangihina na ito. Matapos paulanan ni Rico ng mga halik si Leia sa kanyang katawan ay isa-isa na niyang hinaplo sa mga katawan ni Leia habang inaalis ang kanyang kasuotan. Nang tuluyan ng naalis ang buong kasuotan ni Leia, ay agad namang niromansa ni Rico ang mga dibdib ni Leia. Hindi na rin napigilan ni Leia ang sarap na kanyang nararamdaman sa gawain ni Rico at napaungol ito ng malakas. Mas lalong lumakas naman ang mga ungol ni Leia nang bumaba si Rico papunta sa kanyang perlas para dilaan ito na para bang lollipop. Napahablot pa si Leia sa buhok ni Rico na sarap sa pagkain ng ibabang parte ni Leia. Nang natapos si Rico ay hindi na siya makapag-intay kaya naman inalis niya na ang kanyang ibabang damit at pumosisyon sa ibabaw ni Leia. Pinaghiwalay niya ang mga binti ni Leia at nanlaki na lang ang mga mata ni Leia sa laki ng kanyang nakita. Inaakala ng dalaga na siya ay mawawasa kapag ipapasok ni Rico ang kanyang pagkalalaki. Napahiyaw sa sakit si Leia nang unti-unti nang pinasok ni Rico ang kanyang sarili. Nilambing namang agad ni Rico si Leia habang may nararamdaman itong sakit sa pag-angkin ni Rico kay Leia. Nang tumagal ay napalitan naman ang mga hiyaw ni Leia ng mga ungol. Tinigil ni Rico ang paglalambing kay Leia at inayos ang posisyon. Pagkaayos ni Rico na kanyang posisyon ay malakas at mabilis itong pinagbabayo. Napahawak na lang sa gilid ng sofa si Leia dahil sa kakaibang sarap na kanyang nararanasan. Hindi niya inakala na ganun pala kasarap ang pakikipagtalik. Alam niya sa sarili niya na hindi niya yon mararamdaman sa ibang tao kundi kay Rico lamang. Matapos mailabas ni Rico ang kanyang kasarapan, ay hindi pa ito nakontento kaya naman binuhat niya paikot si Leia para mapatuwad ito. Hindi na nagsayang ng oras si Rico at agad na ipinasok ang sarili at humawak sa leeg ni Leia habang pinagbabayo ito ng malakas. Napapahiyaw na lang din itong si Leia sa tuwing hinahampas ni Rico ang kanyang puwet. Buong gabing inangkin ni Rico si Leia ng paulit-ulit. Nagtaka nga rin itong si Leia kung normal ba na buong gabing pagtatalik na ikinatuwa na lang ni Rico. Naging bukas naman sina Leia at Rico sa kanilang relasyon. Pati sa pamilya ni Leia ay agad na ipinaalam ang kanilang relasyon na ikinatuwa naman ng kanyang ama. Ngunit pagdating sa trabaho ay laking gulat na lang ni Leia na napakaseryoso pa rin ni Rico. Kaya naman parang naimpluwensyahan si Leia kaya naging seryoso ito. May mga araw na sa kondo ni Rico natutulog si Leia. Minsan naman ay sa kondo ni Leia. Anong gusto mong ulam? Tara, mag-grocery muna. Naubos na yung stock ko sa kondo ko. Sige, kahit ano. Nasa labas na tayo ng trabaho. Bakit nakatuto ka pa rin sa laptop mo? Kinakabahan kasi ako. Yung ka-meeting ko bukas ay matapobre daw at lahat ng gusto sinisiguro niyang nakukuha niya. Mahirap pa nga daw pakisamahan to, sabi ni Papa. Kaya lagi itong nakikipag-usap sa sekretary lamang. Pero pwede bang mamaya na yan? Buong maghapon ka na sa trabaho. Pagkatapos natin kumain, samahan kitang i-review ang magaganap sa meeting nyo. Sa ngayon, ipahinga mo munang mamata at isipan mo. Napanguso na lang si Leia. Hindi niya kasi magawang humindi kay Rico sa tuwing napagsasabihan na siya ng ganon. Natuwa nga ang dalaga dahil habang tumatagal na nagsasama sila ni Rico ay mas napapansin at nalilinawan na ito sa mga kamalian na matagal nang pinapakita ni Mark nung sila ay kasal pa. Napangiti naman ng malawak si Rico nang nakita niyang isinara ni Leia ang kanyang laptop at inayos ang upo sa sasakyan. Tinulungan naman ni Rico si Leia na iayos ang kanyang pagkahiga sa upuan ng sasakyan. Bakit hindi mo naman ako ginising? Nag-grocery ka tuloy mag-isa mo. Kilala kasi kita. Once na natapos na kayong kumain mamaya at babalik ka sa trabaho, alam kong mapupuyatan ka na naman. Napakaswerte ko talaga. Sobra.
Kaya alagaan at tratuhin mo ako ng tama. Ako, wala akong hihingin na iba sa'yo. Kunding maging tapat ka lang. Ilang taon ako naging tapat sa'yo. Kahit hindi mo pa ako gusto. Ngayon pa kayang nasa akin ka na? Di ako ganun katanga, no? Natawa ng malakas si Leia na kinindatan siya ni Rico. Habang tumatagal nga na lumalalim ang kanilang pagmamahalan, ay napapantasya na ni Leia na makasama si Rico habang buhay. Isa lamang kinakatakot niya, yun ay ang masira ang kanilang kasiyahan at tuluyan na maghiwalay. Takot na takot si Leia. Sobrang saya niya rin sa kanyang asawa dati, pero hindi niya alam na sa isang iglap ay mapupuno siya ng trauma. May tiwala siya kay Rico, ngunit hindi niya maiwasan na isipin minsan na baka pati si Rico ay magbago. Matapang na hinarap ni Leia ang bago niyang kamiting, ngunit sa pagdating ng lalaki ay hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Kunot noong napatingin si Leia kay Rico, nagulat din sa kanyang nakikita. Anong ginagawa mo rito? Ako? Ako lang naman ang bagong kapartner mo. Nakangising sabi ni Mark. Imposible yan. Saan ka ba kumuha ng pera mo para mag-invest sa kumpanya ko? At ngayon, andito ka para makipag-partner sa akin? Bakit? Mahirap ba yun? Mayabang na pagtatanong ni Mark. Hindi na nakapagsalita si Leia na nagsalita ang iba nilang kapartner sa panibagong proyekto para sa kumpanya. Napakagat na lang ng labi si Leia sa sobrang inis. Sa kalagitnaan ng meeting ay lahat ng kanyang suggestion ay tinanggihan at kinontra ni Mark. Napangisi na nga lang itong si Leia kasi pinilit na inuulit ni Mark ang ginawang pamamahiya ni Leia sa kanya sa meeting ngayon. Kinakain na ng galit si Leia na biglang lumapit si Rico sa kanya at binigyan ito ng kape. Nang maamoy at narinig ni Leia ang boses ng lalaking kanyang minamahal ng lubos, agad itong kumalma at naibalik ang atensyon sa kanya sa pagiging magaling sa mga salita. Ending ay lahat ng suggestion at kagustuhan ni Leia ay natanggap, pero hindi nagalit si Mark katulad ng dati. Mayabang ito at patawa-tawa na lang sa gilid na parabang kahit anong gawin ni Leia ay panalo pa rin si Mark. Hindi ko alam kung ano naman ang pinaplano mo. Pero sisiguraduhin ko na maipababagsak ka. Gawin mo lahat ng makakaya mo, aking asawa. Masayang sabi ni Mark at hinaplos pa ang pisngi ni Leia. Hindi ko hayaan. Naliligaya ka sa buhay mo. Sobrang galit si Leia. Galit at naguguluhan ito kung paano nakakuha ng isang posisyon si Mark sa madaling panahon para makaharap sa kanya. Alam niyang pamilya ni Mark at wala silang kamag-anak na makakatulong sa kanilang mag-iina. Agad na pinatawag ni Leia si Rico para imbestigahan ang nangyari. Hindi nagtagal ay nasabi ni Rico na ikinasal ang ina ni Mark sa isang matandang negosyante na walang anak. Bakit? Bakit siya pang binigyan ng kayamanan at hindi ang mga taong magagamit ito sa tama? Wala pa siyang ginagawa. Hayaan na natin siya, okay? Hindi naman na siya importante. Dahil nakaraan na siya, diba? Hindi mo ako naiintindihan, Rico. Alam ko sa sarili ko na may binabalak siyang masama. Hindi pa natin alam. Hindi pa natin... Alam ko yun, Rico. Ramdam na ramdam ko na may binabalak siyang masama. Napabuntong hininga na lang si Rico. Hindi na nagawang mag-focus ni Leia sa bagong proyekto ng kanilang kumpanya dahil napupunta kay Mark lahat ng atensyon ni Leia. Puno ng suspisyon si Leia kay Mark samantalang si Mark ay lakas loob na ipinapakitang nilalambing si Leia. Hindi naman yun nagugustuhan ni Rico. Kahit na alam niyang hindi siya paniniwalaan ni Leia at hindi na muling makuhulog ang loob ni Leia kay Mark dahil sa kanyang nagawang masama kay Leia ay hindi niya pa rin maiwasan na makaramdam ng pagsiselos. Dahil sa patuloy ng pagbigay ng atensyon ni Leia kay Mark ay napalayo ang loob ni Rico kay Leia. Hindi kinakaya ni Rico na makita si Leia at Mark na laging nagtatalo. Inaaway ni Leia si Mark habang si Mark naman ay bumabanat-banat na gustong pakiligin si Leia. Noong una, iniisip pa ni Rico na wala lang yon, pero habang tumatagal ang alitan sa dalawa ay nagiging paglalambingan na sa mga mata ni Rico. Anong problema? Sabi mo uwi tayo ng sabay ngayon, hindi ba sa akin ka matutulog? Sa susunod na. Ito na nga bang sinasabi ko eh. Wala pang isang taon nagbabago ka na agad. Ako ba? O ikaw? Wala ka nang ginawa kundi si Mark ang isipin mo.
Pati nga meeting hindi ka na makasalita dahil nakapokus ka kay Mark. Lahat na lang tungkol kay Mark. Alam mo naman 'di ba? Alam ko. Alam ko pero ngayon hindi na. Either nakikipag-alitan ka dahil meron talaga siyang ginagawang masama o di kaya nakikipag-alitan ka para makuha din ang atensyon niya. Bakit, Leia? Gusto mo ba na tingnan ka niya ngayon dahil payat ka na at marunong nang mag-ayos? Nanlalaki ang mga mata ni Leia na nakatingin kay Rico. Gusto mang magsalita ni Leia ngunit wala itong mahanap na magandang sasabihin. Napabuntong hininga na lang si Rico at humalik sa noo ni Leia. Nung pinapabagsak mo siya nun, magkasama tayo. Pero ngayon natatakot ako. Dahil parang hindi mo na ako makita sa tuwing meron siya. Parang sinasaksak ang puso ni Leia sa mga oras na yon. Ang mga pagtingin ni Rico na puno ng mga emosyon ay ngayon punong-puno na ng kalungkutan. Nasasaktan si Leia dahil masyado siyang nag-focus sa kanyang nakaraan na nakalimutan niya na ang kanyang hinaharap kasama si Rico. Hahabulin sana ni Leia si Rico nang biglang nawala na ito sa kanyang harapan. Hindi nito napansin na tuluyan na palang umalis si Rico. Napabuntong hininga si Leia at nagpunta sa isang bar para uminom saglit bago kausapin muli si Rico. Pero hindi na lang niya inaasahan na pagising niya ay nasa isang kwarto siya na hindi pamilyar sa kanya. Nagpapanik na bumangon si Leia nang nakita niya si Mark sa kanyang tabi na hubot-hubad. Dali-daling kinuha ni Leia ang kanyang mga damit at tumakbo palabas ng lugar. Hindi na lang niya inaasahan na ang kondo ni Mark ay malapit lang sa kondo ni Rico, kaya naman habang tumatakbo ito palayo sa kondo ni Mark ay nakasalubong niya si Rico. Sa hindi inaasahan pang paraan ay hinabol ni Mark si Leia para pigilan ito sa pag-alis kaagad. Bago pa ako mag-isip ng iba, sabihin mo sa akin kung anong nangyayari dito. Walang nangyayari, Rico. Maniwala ka sa akin. Bakit? Paano? All this time, tama lang ang paniniwala ko. Ginagamit mong nakaraan para makuha muli ang kanyang loob. Dahil ngayon maayos ang itsura mo. Dahil ngayon alam mo na kahit sinong lalaki, makukuha mo na. Pagkatapos mong umalis, pumunta ako sa bar at uminom. Pero ang weird kasi, isang inom lang naalala ko and then pagising ko, nasa kondo niya na ako. Paano ko maniniwala? Anong gagawin ko? Hindi ko alam paano maniniwala. Parang tumigil ang mundo ni Leia nung nakita niya ang mga luha na nagsibagsakan sa mga mata ni Rico. Magsasalita pa sana ito nang biglang sinapak ni Rico si Mark dahil sa sobrang galit. Napasinghap ng malakas si Leia at agad na pinigilan ang nangyayari. Tumawa na lang ng malakas si Mark. Sobrang saya nito dahil nagawa niyang sirain ang relasyon ni Leia. Nangako si Mark sa kanyang sarili na gagawin niyang lahat para makuha ang kanyang gusto. Hindi siya pumapayag na ang pinaghirapan niya sa pagpapanggap kay Leia ay mawawala na lang ng ganun-ganun na lang. Kaya ngayon, ginagawa niyang lahat para makuha muling loob ni Leia. Ibang-iba ka. Huwag ka nang magpapakita sa harapan ko. Galit na galit si Rico. Pagkatapos niya sumigaw ay naglakad na ito papuntang kondo nito. Agad na sinundan naman ito ni Leia, ngunit masyadong mabilis si Rico at pinalitan kaagad ang password. Padabog na hinampas ni Leia ang pintuan ng kondo ni Rico. Nagmamakaawa, napabuksan nito ng pinto. Hindi tumigil at hindi umalis si Leia sa harapan ng kondo ni Rico at patuloy lamang ito sa pagmamakaawa. Nakaramdam naman ng awa si Rico at pinagbuksan na ito. Pagbukas pa lang ng pinto ay muling nakaramdam ng paghigpit ng dibdib si Leia dahil kitang-kita niya ang sakit sa mukha ni Rico. Hindi ko talaga alam ang nangyari. Hindi ko alam. Wala akong alam, Rico. Maniwala ka sa akin. Kung hindi kita nahuli, sasabihin mo ba sa akin ang nangyari ngayon? Paano ko naman sasabihin sa'yo, Rico? Maniwala ka sa akin. Hindi ko ginusto yun. Isang inom lang. Wala na kagad ako maalala. Maniwala ka. May maling nangyari. Parang awa mo na. Maniwala ka sa akin. Please lang. Paano? Sabihin mo sa akin kung paano kita mapagkakatiwalaan matapos nang nakita kitang naka-nightgown at nanggaling sa kondo ng ibang lalaki. Please maniwala ka. May hindi magandang nangyayari dito. Nagmakaawa si Leia habang humahagulgol sa pag-iiyak. Hindi naman alam ni Rico kung anong gagawin niya. Kung pagkakatiwalaan ba niya si Leia o hindi na.
Nasasaktan si Rico na makita na ganun si Leia. Gulong-gulong utak ni Rico at hindi magawang magsalita. Papatunayan ko sa'yo na may pangyayaring kakaiba dito. Isipin mo yun, Rico. Kahit anong lasing ko, naalala ko pa rin ang mga pangyayari. Sa tuwing may dinner meeting kasama ka doon, alam mo kaya kong makisabay kahit papano. Pero bakit? Sa gabing yun, isang inom ko lang natatandaan ko at blackout na kaagad ako. Patatawarin kita, Leia. Pero parang awa mo na. Parang awa mo na. Siguraduhin mong hindi na mauulit to. Sobrang takot ako maramdaman ulit ang naramdaman ko na nakita kita kanina. Parang madudurog ako. Lumipat na tayo sa kondo ko. Mas maluwag doon at pwede ka magkaroon ng sariling office mo doon. Mas malapit sa grocery at mga kainan. Tahimik na tumango-tango si Rico. Lumipat nga ito sa kondo ni Leia. Naging tahimik ang mga sumusunod na araw nilang magkasama. Pinatawad at muling pinagkatiwalaan ni Rico si Leia, ngunit hindi ito buo. Nahihirapan siyang maniwala muli kaya naman para naging mahigpit si Rico kay Leia. Hindi niya na ito basta-basta hinahayaan na umalis nang hindi siya kasama, mapabahay man o sa opisina. Nainis naman si Mark dahil sa pagbabakod ni Rico kay Leia. Wala na itong choice kundi ang tawagan ng kanyang mga kasamahan para naman dakipin si Rico. Pumasok kasi sa isipan ni Mark sa mga oras na yon na kapag nawala si Rico ay doon lamang maibabalik ang pagtingin ni Leia sa kanya. Saan ka pupunta? Alam kong sked mo kaya alam kong wala ka dapat puntahan. Hindi mo na ba ako kayang pagkatiwalaan? At bawat kilos ko'y binabantayan mo? Naninigurado lang ako. Hindi na ako makahinga naman. Parang gusto mo, nasa loob na lang ako. Ano ba nangyari nung lumabas ka? Sabi mo patutunayan mo pero hanggang ngayon, wala kang may pakita sa akin. Ang laki ng pinagbago ni Rico. Halos hindi na ito makilala ni Leia. Hindi makapaniwala si Leia na napakalaking pagbabagong mangyayari sa kanilang relasyon. Naniniwala si Leia na wala siyang nagawang mali at mapapatunayan niya lang yon sa paghanap ng katotohanan. Hindi na kita kilala. Unti-unting nawawalang Rico na minahal ko. Sasagot pa sana si Rico nang tumalikod na si Leia at lumabas ng kondo. Dali-dali naman itong sinundan ni Rico. Mabilis na tinakasan ni Leia si Rico para makipagkita sa kanyang mga magulang. Sinabi ni Leia ang buong problema at nangyari sa kanyang ama at nagtanong kung anong dapat niyang gawin. Seryosong tinawagan ng ama ni Leia ang kanyang mga koneksyon para maimbestigahan ang nangyari kay Leia. Patuloy ang pag-aaway nila Rico at Leia dahil lamang sa nangyari. Gabi-gabing nakuhuli ni Leia na umiiyak si Rico at minsan hindi niya na alam ang kanyang gagawin. Maniwala ka naman sa akin, Rico. Hindi ko ginusto yun. Hindi pa nga natin alam kung may nangyari ba talaga. Hindi ko kayang maniwala. I'm sorry. Alam mo kung gaano kita kamahal. Mahal na mahal din kita, Rico. Ano ba? Maniwala ka naman sa akin. Siguro, kailangan natin ng oras. Anong ibig mong sabihin? Nag-impake si Rico. Umalis sa kondo ni Leia at bumalik sa dati niyang kondo. Hindi na lang inaasahan ni Rico na sa pagbalik niya sa kanyang kondo ay may biglang papalo sa kanyang ulo. Nagising na lang si Rico na nakatali siya sa isang poste sa isang ginagawang building. Sinubukan niyang kumalas, ngunit 2 paa at kamay ay nakatali na. Ilang minutong lumipas ay biglang nagbukas ang ilaw. Nang nakapag-adjust ang mga mata ni Rico ay nakita niya si Mark nakaupo habang nakangiti sa kanya. Tumango si Mark sa isa niyang kasama para alisin ang nakatakip sa bibig ni Rico. Baliw ka na! Ano ba naman to? Kakakita pa lang natin Sisigawan na ako agad. Natatawang sabi ni Mark. Ano ba kailangan mo? Bakit ba hindi ka nalang manahimik at gagawa ka talaga ng mga ganitong bagay? Para sa ano? Sa pera? Ano ba ang alam mo? Nasa siyong dapat na nasa akin. Kaya inaalis lang kita para mabalik ang akin. Galit na sigaw ni Mark. Sa itsura ni Mark sa mga oras na yon, ay alam ni Rico na wala siya sa tamang pag-iisip. Kinabahan ng sobra si Rico na nakita niyang may kinuha si Mark na isang makapal na kahoy. Alam niya na kung saan hahantong ang kanyang buhay. Nagsisisi lamang si Rico dahil sa huling oras niya na nakasamang babaeng pinakamamahal niya ay umiiyak pa ito. Ano ba dapat maibigay sa'yo para manahimik ka na?
Balik mo sa akin si Leia. Akin lang si Leia. At hindi magbabago yon. Ako ang asawa niya. Kaya may karapatan akong angkinin siya. Nanlalaki ang mga matang sigaw ni Mark. Umiling-iling si Rico. Hindi niya maintindihan kung bakit ginagawa yun ni Mark. Hindi niya magawang maniwala na dahil mahal ni Mark si Leia dahil sa mga pinagkagagawa niya kay Leia nung kasal pa sila. Talagang baliw na si Mark. Nasiraan ito ng lahat ay nawala sa kanya ngunit nagawa naman niya ng paraan para maging mayaman ulit. Kaya bakit niya pinipilit ang sarili niya sa kanya? May nangyari ba sa inyo? Sabihin mo sa akin. Wala. Nag-iisip ka ba? Bakit ko naman gagalawin ang pangit na yon? Hindi ko lang matanggap na ginawa ng isa katulad niyang ganun sa akin. Ilang taon ko siyang tiniis. Alam mo pa yon? Galit na pagsisigaw muli ni Mark. Magsasalita pa sana si Rico nang biglang hinampas ni Mark ang kahoy na kanyang hawak ng paulit-ulit. Hindi na napigilan ni Rico maiyak at mapasigaw sa sobrang sakit ng paghampas sa kanya. Napangiti naman ng malawak si Mark nang naisip niya na tawagin si Leia at mapanood ang pagpapahirap niya kay Rico. Samantalang si Leia hindi makapaniwala sa kanyang narinig na balita mula sa ama tungkol sa nangyari kay Mark noong siya ay pinaalis at pinaharapan ni Leia. Pumasok bilang katulong ang ina ni Mark at ang kanyang babae at pinapasok si Mark sa loob ng bahay. Tinakot at pinagbantaan nila ang matandang negosyante para ikasal sila sa mayor ng Patago. Matapos makuha nila Mark ang kanilang pakay ay ikinulong nilang matanda sa kaloob-looban ng mansyon. Mabuti na lang at pinaimbestigahan ito ng ama ni Leia sa mga eksperto. Agad na kinabahan si Leia dahil alam niyang umuwi si Rico sa dati niyang kondo. Tatawagan na sana niya ito nang biglang may nag-send sa kanya ng isang picture. Napasinghap ng malakas si Leia at nabitawan ang kanyang phone sa gulat nang nakita niyang litrato ni Rico na punong-puno ng dugo habang nakatali. Daddy, save him! Tulungan mo siya, Daddy! Tumawag kayo ng pulis, parang awa mo na, Daddy! Si Rico, I can't. Masyado ko siyang mahal, Daddy. Nagmakaawa si Leia sa kanyang ama. Hindi mawala-wala sa kanyang isipan ang larawan na kung saan duguan si Rico. Habang abalang matanda sa pagtawag ng tulong para mailigtas ang matandang negosyante at si Rico ay meron na namang natanggap si Leia na mensahe. Isa itong address. Hindi na dalawang isip si Leia kundi kinuha ang kanyang susi at nagmaneho papunta sa lugar. Rico? Rico? Asan ka, Rico? Humahagulgol sa pag-iyak sa tawag ni Leia. Nanlaki ang mga mata ni Rico nang marinig ang boses ni Leia at sinubukang alisin ang pagkatali sa kanyang mga paa at kamay. Sinubukan din itong sumigaw upang sabihin na wag nang lumapit si Leia at umalis. Napasigaw ng malakas si Leia nang biglang may humablot sa kanya. Sapilitang itinali si Leia sa isang upuan. Tumatawa naman si Mark na inialis ang pagkakagapos ni Rico at ang lupot sa bibig ni Rico. Agad-agad na sinubukan ni Rico na lumapit kay Leia, ay ganun din naman si Leia. Pilit niyang hinihila ang upuan kung saan siya nakatali palapit kay Rico, pero bago pa makalapit ang dalawa sa isa't isa, ay pinaghahampas ni Mark si Rico ng kahoy sa likod habang tumatawa. Walang nagawa si Leia kundi humagulgol sa pag-iyak habang pinapanood si Rico na hinahampas ng isang kahoy. Tumatawang lumapit si Mark kay Leia nang napagod ito sa pagpalo kay Rico. Ano? Gaano kasi ang napapanood mo, asawa ko? Malambing na tanong ni Mark. Tama na, Mark! Bakit mo pinapahirapan mo na lang ako? Bakit ba ganito ka sa akin? Ano bang nagawa ko sa'yo para paulit-ulit akong saktan ng ganito? Kung nanahimik ka na lang sana, kung hinayaan mo, lahat ng plano ko nangyari. Inisasigaw ni Mark. Habang nagtatalong dalawa ay biglang nagising si Rico na sa sobrang sakit ng kanyang nararamdaman. Malabo man ang kanyang pagtingin, ay alam niya pa rin ang babaeng umiiyak na nakatali sa upuan ay si Leia. Wala nang inisip si Rico sa mga oras na yon, kundi ang kaligtasan ni Leia. Nagbigay ito ng lakas sa kanya na nagawa niyang tumayo para labanan si Mark. Habang naglalaban sila Mark at Rico ay dumating naman ang mga kapulisan kasamang ama ni Leia. Dahil sa pagkataranta ay binunot ni Mark ang kanyang baril at itinuto kay Leia na naging dahilan kung bakit hindi makalapit ang mga kapulisan at si Rico. Sige! Subukan yung lumapit! Papatayin ko talaga tong babaeng to!
Natatakot na sigaw ni Mark. Nagbakaawang ama ni Leia at nangako na ibibigay lahat ng kagustuhan niya. Nagulat si Leia nang nakitang may mga luhang bumabagsak sa kanyang mga mata. Hindi ko nagawang mahalin si Leia. Pero lahat ginawa ko para lang ma-acknowledge mo pero wala. Kahit anong gawin ko, hindi mo pa rin ako kaya i-acknowledge. Umiiyak na sabi ni Mark. Napapikit at napasigaw si Leia nang biglang may pumutok na baril. Pagkamulat niya ay nakita niyang nasa sahig na si Mark matapos barilin ang kanyang sarili. Biglang nag-flashback lahat ng mga alaala ni Leia kay Mark na wala siyang nagawa kundi mapapikit at humagulgol sa pag-iiyak hanggang sa naalala niya si Rico. Daddy! Si Rico! He needs help! Agad na gumalaw ang mga kapulisan nang na-realize nila ang mga pangyayari. Umiiyak at nagmamakaawa si Leia kay Rico na lumaban siya habang sinusugod ito sa ospital. Tuluyan ang nakulong ang ina ni Mark, samantalang ang kanyang kalaguyo na babae ay nawala na parang bula. Nakomatose si Rico ng ilang buwan. Hindi naman kumuha ng bagong sekretary si Leia. Halos sa ospital na tumira si Leia. Matapos dito sa trabaho ay dediretso ito sa ospital para bantayan si Rico. Inaalagaan niya ito at kahit tulog si Rico ay nagkakwento ito ng mga bagay na nangyayari sa kanyang araw. May mga gabing umiiyak si Leia at nagmamakaawa na gumising na muli si Rico dahil sobrang namimiss na niya ito. Isang araw ay napansin ng ama ni Leia ang pagod sa mga mata ng kanyang anak at pinilit itong umuwi para magpahinga. Doon ay tinawagan siya ng doktor dahil nagising na si Rico. Hingal na hingal si Leia nang dumating siya sa kwarto kung saan naka-assign si Rico. Napuno kaagad ng mga luha ang mga mata ni Leia habang nakikita ang matamis na ngiti sa kanya ni Rico. Bakit pumayat ka? Hindi mo ba inalagaan ang sarili mo? Oh, Rico! Salamat! Salamat at nagising ka. Salamat at bumalik ka sa akin. Napaiyak si Rico sa tuwa. Nakahinga ito ng maluwag dahil nakikita niyang ligtas si Leia. Patuloy sa pag-aalaga si Leia kay Rico. Ipinaubayan na muna ni Leia sa kanyang ama ang kumpanya para makapag-focus kay Rico. Hindi pa kasi magawang maglakad ni Rico kaya naman naka-wheelchair ito. Dali na, subo mo na to. Leia, busog na ako. Pasasabugin mo naman ata ang tiyan ko. Ang laki kasi ng pinayat mo eh. Pati abs mo nawala. Ganun. So, hindi mo na ba ako gusto dahil pumangit ako? Kunot noong tiningnan ni Leia si Rico. Nilapit ito ang kanyang muka at tinitigan ang muka ni Rico ng maayos. Ilang minutong nakalipas ay ngumiti ito ng malawak at nagnakaw ng halik kay Rico. Hindi naman napigilan ni Rico ang manghina sa isang halik lamang ni Leia sa kanya. Kaarasan naman yun. Narealize ko na ang gwapo mo masyado para pakawalan pa. Oo, kaya huwag mo akong pakawalan ha. Magpakasal na tayo. Nalaki ang mga mata ni Rico. Hindi ito makapaniwala sa sinabi ni Leia sa kanya. Natawa na lang si Leia sa kanyang reaksyon at tinalikang muli si Rico sa pisngi. Hindi na ako makapag-antay na dalhin ang apelyido mo at pumunang pamilya kasama ka. Huwag mo akong ginagood time, Leia. Pero ang lawak naman ang ngiti mo. Siyempre, yung babaeng sinasamba ko nag-propose sa akin. Pinagbuti ni Rico ang pagpapagaling hanggang sa nakabalik siya sa sarili niyang mga paa. Unang-unang beses na kanyang ginawa noong nakatayo siya ay mag-organize ng isang magarbong dinner date nila ni Leia para mag-propose ito ng maayos matapos makausap ang pamilya ni Leia. Nang nag-propose si Rico ay nagsimula ng mag-asikasong dalawa ng kanilang kasal. Matapos ang kasal ay tuluyan ng pinamana ng ama ni Leia ang kanyang kumpanya kay Leia. Ginawa naman ni Leia na si Rico ang mag-take over ng kanyang posisyon bilang president ng kumpanya matapos niyang maging chairman. Nung una'y tinatanggihan ito ni Rico dahil gusto niya manatiling sekretary ni Leia para maalagaan ito. Isipin mo to! Kapag nabuntis si Leia, busy siya parati sa pagpapatakbo ng kumpanya. Paano ng health ng mag-ina mo kung ganon? Pagkukonsensya ng ama ni Leia. Oo nga po, no? Baka anong mangyari sa magiging baby namin kung ganun? Makakapagpahinga din ako ng maayos dahil kampante ako na andun ka.
Natawa na lang ang ama ni Leia dahil pagdating kay Leia ay naging malambot agad si Rico at gagawin lahat ng kanyang makakaya para mapasaya o di kaya maalagaan ang kanyang asawa. Sige, mas magandang may pahinga ka. Lalo na't sinusubukan na nating gumawa ng pamilya. Hindi pa ba tayo nakagawa? I mean, bumubuo. Humagikik si Leia. Nagtaka naman ang ama ni Leia at si Rico sa pagagikik bigla ni Leia. Naglabas ito ng mga gift box at binigay sa kanyang ama at asawa na si Rico. Nagtaka man ang matanda at si Rico ay binuksan pa rin nila ang box. Merong isang damit na pangbata sa box ng matanda na may nakasulat na Best Grandpa. Samantalang sa box ni Rico ay may isang pares ng sapatos para sa sanggol. Umiyak nang umiyak ang ama ni Leia at pabirong sinakal si Rico na natulala. Binuntis mo ang anak ko! Ang nag-iisang prinsesa ko, binuntis mo! Umiiyak na sigaw ng matanda. Buntis. Buntis siya. Oo, buntis siya. Magiging tatay na ako. Umiling-iling na lang si Leia sa mga reaksyon ng kanyang pamilya at nakangiting napahaplos sa kanyang tiyan. Nabigla man ang ama ni Leia at si Rico, ngunit masaya sila dahil buntis si Leia. Hindi naging mahirap ang pagbubuntis ni Leia dahil masyadong maalaga ang kanyang asawa at meron din ng kanyang ama na araw-araw siyang dinadalaw para masigurado na okay lang ang kanyang kalagayan. Kahit marami ng masakit na pinagdaanan si Leia sa piling ni Mark, natutunan pa rin niyang magmahal at magtiwala muli dahil kay Rico. Ang lalaking hindi siya iniwan kahit sa pinakamahirap na oras. Mula sa sakit at pagtataksil, natutunan nilang magpatawad, magtiwala at magtulungan para buuin ang kanilang kinabukasan. Patunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi nakabatay sa nakaraan, kundi sa kung gaano kayo handang magsama at magtulungan sa kasalukuyan at hinaharap. At nagtuturo na, sa pag-ibig, piliin ang taong handang manatili at lumaban para sa iyo. Dahil ang tiwala, respeto at katapatan ang pundasyon ng matatag na relasyon